Warm and pleasant greetings everyone and welcome to the pilot episode of Revalida Season 2 once more and always and forever dito sa Elizalde Broadcasting. So magandang umaga sa aking mga followers, lalo sa mga estudyante na magtitesis defense na naman ngayong semester na ito. Pasukan na naman, so syempre hindi po nawawala ang Revalida sa tuwing may pasukan upang matulungan ang ating mga estudyante na sa kanilang mga thesis at kung sa kanilang mga pag-aaral ay magkapagbigay tayo ng insights at makapag-share tayo ng mga inputs at mga tinatawag natin na knowledge para sa mga kabataan. Binabati ko ngayon si Mami Mel, ang ating CEO, nandun sa executive office niya, sa si Kuya Chot, na walang sawa at walang kapaguran at napakagaling sa pagbo-broadcast at sa pag-edit nitong ating segment ngayon. So, season 2 na tayo, no? Season 1, it's in the books. Nasa TikTok ko yan, nasa personal account ko yan. Season 1 is in the books, it's already history. Time to level up. But first and foremost, allow me to first thank my sponsor, Cat and Barbie Home Cook Meals, located in 11 Oscar, Nara Tower, Peninsula Garden, Midtown Homes. Nagki-cater po sila, nagde-deliver po sila. Pag may mga bazaar, they also have their bazaar stalls. So makikita nyo po sila kahit sa ang mga bazaar at merkato across the National Capital Region. If you want to contact them, andito lang sa ating screen yung Viber nila sa ka-details, or you may call them at 0915-458-5288 or 0995-144-6658. Facebook account Cat and Barbie. Masarap palihan po nila sa kasisig nila, to be honest. Okay, so moving further, ano in-expect natin sa season 2? Mas maraming real talk, mas maraming mga pagkakataon na ika nga bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magagalit, pero aayusin natin ang academe. At magkakaroon tayo ngayon na tinatawag natin ng mga following at mga more active student involvement ngayon sa Revalida para makita natin ano nga bang pangangailangan na academe. Ako, just an introduction again, sinabi ko to no season 1, pero ulitin natin yung season 2. Moving further tayo. I've been teaching for 18 years and counting. 22 pa lang po ako nagtuturo ako part-time hanggang maging full-time ako, naging dean din ako, naging dekano ako, naging VPAA din ako, Assistant Vice President for Academic Affairs, and for a certain month, naging OIC rin ako ng isang university. Naging OIC rin ako ng isang academic institution. Biro nyo, I handled not just a college or a department before, but an entire academic institution. Hindi ko pinagmamalaki, pero sana observe ko. Ika nga wala na akong dapat patunayan pa. Kaya credibility-wise, I can proudly say na meron akong K. Hindi para mambash, hindi para maging radikal, kung hindi para maituwid natin. So we can correct the academe where on aspects and parts, parcels, and parameters where and when it needs to be corrected. So gagamitin ko experience ko dyan sa pagiging negosyante, sa pagiging former corporate guy while also teaching, at sa pagiging faculty at administrative staff officer and being an administrator executive before. Sa isi-share ko ngayon sa Revalida Season 2. Noong Season 1, nagawa natin yan, more on question and answer. Ngayon, mas pag-iitingin natin siya, we will intensify it further by further sharing my knowledge. Meron din konting marites, hindi mawawala yan syempre, because it's part of learning. Now, it's up to the followers, to the viewers, to decipher and to learn and to discern which among the aspects of our segment would be useful to them. Alright, so anong topic natin? Sakto, Season 2, pilot episode. Ang topic natin ngayon ay, meron tayong dalawa ngayon. So, level up na rin tayo. Bukod sa meron tayong cellphone, meron din tayong tickler or tinatawag natin na AdCube. Siyempre, tumatanda na. May mga signs of aging na tayo, di ba? Signs of aging na tayo ngayon eh. So, kailangan na natin ng dalawang reminder, dalawang notepads, di ba? Isa sa cellphone, isa electronic, saka isang tickler. Kung ano man ang tawag dito, AdCube. Real education. What does real education mean? When we talk of real education, my friends, we're talking of hindi yung diploma,
Of course, it follows. Specifically in the Philippine setting, pag wala kang diploma, let's face it, mahihirapan ka. I remember nung high school ako, 90s basketball yon sa NBA sa PBA, di ba? I remember a commercial wherein kilala nyo si Reggie Miller, yung magaling tumiri point sa basketball, di ba? Na na-surpass ni Ray Allen sa ni Stephen Curry ngayon yung record. I remember Reggie Miller in a commercial of the NBA way back in the mid-90s saying, if you don't have your diploma, you don't have a shot. So, stay in school. It's your best move. Yun para sa akin, ang totoo pa rin meaning ng education. Pero, however, subalit, datapwat, ilalagay natin sa tamang konteksto. Kasi, lalo sa Pilipinas, kung wala kang diploma, mahihirapan ka talaga. I will not say that you will not become successful because it depends on the person and it also more so depends on the capability, skills, and above all, yung diskarte, yung dexterity ng person na yon. Diskarte, English, dexterity, skills, di ba? Wits, WIT, quick wits mo, di ba? It depends on those parameters. Pero by the end of the day, a diploma, particularly at least a collegiate one, would still help us. So, real education for me, in a nutshell, is a combination of those. Dapat meron kang degree at meron kang diskarte. Ngayon, ganito. Overview muna tayo, no? Sir, college graduate ako pero feeling ko kulang ako sa diskarte. Well, you will learn it as time goes by pero pwede ko sabihin sa'yo na sayang yung panahon. Bakit? Hindi porke estudyante ka, hindi ka pwede magtrabaho. Ako, nung college ako, no, and I want to share this experience. Nung college ako, kahit hindi ko sinasabing well-off kami, no, pero kaya naman akong paaralin ng mga magulang ko kahit hindi ako mag-work. Pero I did work. Nalingid sa kaalaman ng nanay at tatay ko. And I'll be honest with that. Nagpa-part-time ako kung sa mga kabatch ko, sa mga contemporary ko. Kung alam niyo yung Netopia before, merong Netopia sa may UST before. I used to work there, although ilang buwan lang naman. Hindi ako mabot na isang taon. Just for me to have an experience on the lowest level of being a blue-collar worker. Naging computer attendant ako doon. Saka meron pa, malapit sa amin dati sa may Pandakan, Stratego, something like that, na computer shop din. I also used to sell prepaid cards before sa mga internet something na ganyan, yung mga PLDT something na mga prepaid card sa internet. Hindi pa kasi uso mga wifi nung panahon ko. That was 2002, 2004. Hindi pa siya uso nun. So I used to sell those kinds of products not because I had to, but because I wanted to learn. Because for me, education is a mixture of the theories that I learned when I was still studying dyan sa University of Santo Tomas, and also the things that I have learned outside of the school. Biro nyo, taga-UST ako. Modesty aside, taga-UST ako, bayad ang tuition ko, pero nagtatrabaho ako sa Netopia, sa Stratego, nagtatrabaho ako doon. At naglalako rin ako on the side. Tapos, sa auntie ko, meron kaming dealer kasi siya ng beverage, yung mga San Miguel products, doon ako nag-OJT. Nagbubuhat ako ng mga case ng beer, case ng soft drinks noon. Although, syempre, hindi naman nagtagal kasi OJT lang yon, di ba? Tapos nag-audit ako ng mga resibo, ng mga credit, something niya. Sumasampa ako sa truck, yung malalaking truck na may mga paleta ng mga beer. I used to do that. Not because I had to, but because for me, to have a goal of being successful, being a successful entrepreneur, corporate person, professor of what I had become right now, I had to learn the grassroots. And real education is a mixture of grassroots and the things that you learned in school. I will not tell you to leave school and start your work immediately. I will not. Because we have to face it. It is what it is. Para sa iba, masakit mang aminin, pero mahirap gumalaw nang wala kang college diploma, lalo sa Pilipinas. Kahit na sabihin natin na skill-based tayo or skills-based tayo, still, you have to earn your, at least, your college diploma. And you have to mix that with your diskarte. And there's no better way but to start both right now. Kumuha na kayo ng SSS sa mga nag-aaral pa ngayon, kumuha na kayo ng SSS number nyo, wala namang masama doon. Mag-sideline kayo, mag-online selling kayo.
I know it's not for everybody. Hindi ko naman pwede sabihin lahat ng mga pwede nyo pasukin na negosyo in 30 minutes or 1 hour, di ba? I cannot tell that. Pero you start right now. Ako, kahit ngayon, I'm turning 41 in a few months from now. I still have to step up. To be honest, my father told me that I have to step up. Not because he feels na kulang pa yung achievement ko, but because he feels that I can still do more. And you know what? My father is right. I still have to step up and do more. Lalo may mga business kami, magre-retire siya. I have to step up and do more. Despite of what I have achieved. Kasi yung academic value ko mataas. Yung corporate value ko, yung entrepreneurial value ko, although I am a businessman din naman, pero kailangan mag-match siya. So, education is a lifetime of learning. Yun ang value ng real education for me. Na gusto ko ituro. Hindi porke, oy, college graduate ka, oy, cum laude ka, lagi ko na sinasabi. Pag cum laude, akala nila, entitled na sila. No. In the same light, porke magaling ka dumiskarte, akala mo ma-hire ka? No. There's always a balance of your diskarte. Hindi natin pag-uusapan man. Matagal yan di ba? Pero balance yun ng diskarte mo is how you think and how would you learn from the portals or from the walls or the corners of your respective classrooms. So, meron ako tatlo sa aking mahiwagang mga tikler. Meron akong tatlong subtitles. Let's go with the first one. So, Kuya Chot, education is the search for truth. Ang pag-aaral, ang pagsasaliksik ay ang paghahanap ng katotohanan. At dahil katotohanan yan, may papakita akong picture sa inyo. May papakita kami litrato sa inyo. Pero bago yan, disclaimer muna, no? Habang hindi pa napapakita ni Kuya Chot. Itong litrato na to ay naging viral sa Facebook. I guess hanggang ngayon, viral pa rin siya sa Facebook. Diba? So, ayan. So, kung may papakita na ni Kuya Chot yung ating picture. Ayan. So, tingnan niyo yung picture na yan. 6 or 9. Siguro nakikita niyo sa Facebook yan. Diba? O para sa mga nagtitesis, magagamit nyo to sa mga thesis ninyo ngayon. 6 or 9. Ano ba ang tama? Sabi nung sa kabilang side, 6. Sabi nung sa kabilang side, 9. Mali. Pareho silang mali sa opinion nila. Bakit ko sinasabi yan? O ito, para sa mga nagtitesis makinig kayo. Pareho silang mali sa opinion nila. Hindi yan 6, hindi yan 9. Bakit? May nagsulat dyan na hindi sila. So, hanapin mo kung sino yung nagsulat at itanong mo sa kanya kung sinulat ba niya 6 talaga or 9. Then from there, makaklarify from opinion magiging facts, magiging truth. So, magkakaroon ka ngayon ng katotohanan. Anong tawag doon sa paghahanap mo nung tao na nagsulat niyan? Research. Diba? Uulitin ko. Hanapin mo yung tao nagsulat niyan at itanong mo sa kanya kung 6 nga ba yan or 9. Ang tawag doon sa paghahanap na yon, research. Paano halimbawa hindi nyo mahanap? O di kaya sinabi niya, bahala kayo kung ano gusto nyo. 6 or 9, bahala kayo. Madi-discourage ba kayo? Mag-aaway na ba kayo? Hindi. Doon papasok in research terms yung tinatawag natin na hypothesis. Ulitin ko lang Hypothesis. Bakit? Because hypothesis is an educated assumption based from a valid research parameter. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng picture na yan? Okay na yan, Kuya Chot? Para, di ba? Yan. Ano ibig sabihin ng picture na yon? First and foremost, do not assume hanggang hindi ka nag-e-effort. Ika nga sa mga marites terms wag kang asyumera. Wag kang asyumero. Nagigets nyo? Yun ang ibig sabihin nun. So, in search of the truth, education should lead you into research. Hindi yung research subject na research 1 and 2 na tinatakil every 4th year or 3rd year, 2nd semester, or 5th year. Hindi yun. Education is always the search for truth. Education is always the search for facts. Ito nga dito sa amin, marites ko lang, sa condo association namin,
And I want to shout out my friends dito, no? So, shout out again, ano, sa mga kaibigan ko sa condo, yung mga kapwa ko officers, yung presidente namin, si Ma'am Therese Faro sa kanyang butihing may bahay, baliktad din, no? Si Kuya Bernard Faro, yan, also junior officer din namin, tower representative, ako yung corporate secretary, by the way, so aking taghalista ng mga minutes. So, shout out din sa auditor namin, si Engineer Jan Cueto, na nasa Australia ngayon with his family, si Ma'am Bless, saka si JC, na mga family friends ko rin. Syempre, family friends natin yan. So, si Therese, si John, who am I missing? Yung mga BFF ko, yung mga tropang Starbucks, yan, si Sir Chris, na napakagaling sa pagdidisiplina ng tower niya. Along with Ma'am Jo, Ma'am Kat and Barbie, yung caterer natin, yung sponsor ko yan. Si Ma'am Kat and Barbie Petate, si Nanay Connie, si Miss Rachel, si Sir Alan, mga tower reps natin yan doon sa Peninsula. Si PM Lau, si Ma'am Lawa Hecho, property manager natin. Bukod sa pagbati sa kanila, si Auntie Roda, yung bagong tower representative ng Maple, kung saan ako nakatira. Kasi siyam na towers yung Peninsula, yung condominium na tinitiran ko. What do they have in store? Bakit ko sila binabanggit bukod sa pabati? Binabati ko sila not just because I want them to be greeted, but because I want to share their expertise and what they do. So for example, yung presidente namin, she's a good leader. She's a good leader in terms of searching for the truth in how to manage the condominium community properly. I'll give you an example. Ito, no, medyo legalities to. Pero sa mga nag-aaral ng real estate management dito, share ko lang. Alam nyo ba na magkaiba ang condominium association kaysa sa homeowners association? Malaking kaibahan yan. When we talk of homeowners association, ayan ha, bonus lecture na to. When we talk of homeowners association, pwede ba siyang maging corporation? I think pwede. Yung condominium pwede rin kasi asosasyon yan di ba? So pag sinabi mong homeowners association, meron kang lupa na sarili mo. For example, townhouse, duplex, single detached. Halimbawa, nakatira ka sa subdivision. Homeowners ka kasi sa iyo yung lupa. Pag sinabi mong condominium association, alam naman natin na condominium isang mataas na building na marami nakatira pataas, vertical. So naghahati-hati kayo sa isang piece of land. Yun ang difference niya. Pag homeowners association ka, sa'yo yung lupa, sa'yo lang yun. Pag condominium association, naghahati kayo doon sa lupa. Kung meron 200 residents, hindi 200 kayo may-ari ng lupa. Simple as that. Kaya ang tawag doon, condominium certificate or condo title. Ngayon, dahil sarili mo yung lupa at may asosasyon kayo, for example, sa subdivision, pupunta kayo sa DSUD o yung dating HLURB. Yun na magsesettle ng mga dispute ninyo, yun na magsesettle ng kung anumang mga internal affairs ninyo. Pagdating naman sa condominium, dahil wala kayong sariling lupa, naghahati-hati tayo sa isang property of land, sa SEC tayo, or what you call, sa Securities and Exchange Commission, because there's what we call the condominium code. So, ganun ang truth, search for truth. Now, bakit ko nabanggit yan? Kasi minsan may nagtatanong sa akin, hindi lang mga estudyante. Kasi alam nila na ako officer do sa condominium community namin. Nagtatanong, Sir, ano bang definition ng HOA, Homeowners Association, kaysa sa CAI, Condominium Association Incorporated? Sinasabi ko palagi yan. Bakit? Marami nagkakamali dyan, marami ako nababash dyan. Pupunta sa HLURB, magko-complain, sabi ko, mali. Sa SEC ka mag-complain. Bakit? Kasi because of that difference. May nagtanong pa sa akin na miloso po minsan, Sir, in search of truth, bakit pinag-iba pa nila? For the plain and simple reason, pag sa iyo yung lupa, ikaw lang ang may karapatan dun. Kung marami kayo naghahati sa lupa, lahat kayo may karapatan. Hindi porke nagbabayad ka ng subdivision or association dues mo, ikaw lang ang may karapatan, yung mga feeling entitled. Hindi ganun. Hati-hati kayo sa karapatan, ika nga, paikisama, paikipagkapit-bahay. And if you are not in search of truth, if you are not willing to research or to search for the truth or for the facts, you will not be able to develop real education. Kahit sa eskwelahan, hindi ka nagre-research, gusto mo lang makapasa. Hindi ka nangungopya sa seatmate, hindi, joke lang. Hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig sa professor. Although we have different styles, allow me to share mine in search of truth.
To be honest, no, 40 years old na ako, 18 years na ako nagtuturo, lahat ng narating ko, nasabi ko na earlier. Pero you know what? I haven't read a complete book all my life. Ang except ko ang libro pocket book like Men Are From Mars, Women Are From Venus, Tuesdays with Murdy, sino mga nababasa kong buo. O di kaya yung Alamat ng Pinya, Alamat ng Tiko, yun ang mga nababasa ko, yung mga Hardy Boys, yung mga yan. Pero yung mga reference book like Marketing 101, to be honest, magmagagalit yung mga kasamahan ko sa akin sa pagtuturo. I haven't read the complete book yet. Paano ko nagawa yung thesis ko, dissertation ko sa doctoral? Dun sa 4 na doctorals ko, 2 doon may dissertation, 2 honoris causa. Paano ko nagawa yung paper ko nang hindi ako nagbabasa ng buo? Yung abstract, nire-revise ko lang. Diskarte yun. Kinokopya ko yung abstract, nilalagay ko sa related literature, ini-edit ko, edi meron na ako RRL, nakapagpa-publish pa ako. Then you acknowledge the author para wala ka plagiarism, tapos ang buhay ni Sir Benedict. But, even though I take the smart shortcuts, still, I have to listen to the professor. And I have to widen my research. Yun na nga yun eh. Kaya hindi ko siya natatapos kasi ang dami kong ina-accumulate na materials, so I don't have the time to read all of them. Kinukuha ko lang yung tinatawag nating GIST. G-I-S-T. Meaning yung pinaka-plot summary, kumbaga sa pelikula, sa YouTube, di ba? Merong movie recap. Di ba? For example, what is the movie recap of Avengers Endgame 2019? Namatay si Captain America, di ba? Yun ang mga pinapanood ko, yung mga recaps. Then from there, I get the idea. Yun lang kinukuha ko sa mga research, mga recaps, mga abstract, or mga kung ano man, conclusion, recommendation. Then I already get the idea. Smart shortcut, but still, hindi ko magagawa yun kung hindi ako nagre-research. Kaya ako nga siya ginagawa na smart way of doing things because I want to emphasize and I want to make sure na wala akong nami-miss out. Dahan-dahan, unti-unti man, pero a little bit of something, kahit mababaw, lumalalim yan unti-unti. That's what my style is all about. Hindi ko siya nire-recommend, iba-ibang style natin. Pero, if you will not persevere, wala ka rin patutunguhan. And real education is always the search for truth. Mag-e-effort ka talaga. Bakit nangyari to? Always ask the following questions. Bakit? Kumbaga sa sports, bakit ang mahal ng bayad kay Shohei Ohtani? Kung kilala niyo si Shohei Ohtani, yung sikat na pogi na Japanese baseball player ngayon. Sabi, baseball player lang, ano naman kung parehong batter sa pitcher yan? Usually kasi guys, sa mga hindi maalam sa baseball, pag batter ka lang. Yung pumapalo, pag pitcher ka lang. Yung nagbabato ng bola. You cannot do both kasi mai-injure dito mo. Siya, first time since Babe Ruth. I'm sure si Babe Ruth, kilala nyo naman. Siya lang ang nakaagawa nung nagpipitch, nagbabat pa. Kaya mahal ang value niya. It's not because of what he can do, skills, pero yung marketability rin niya. Yung marketability rin niya, meaning, yung sa Japanese market, hapon Shohei Ohtani So yung market value niya, mataas. Yung merchandise niya, mataas. Endorsement niya, mataas. So yung bayad sa kanya, sakto lang yun. Kikitain din ng Los Angeles Dodgers yun. May kasabihan kami, before I close this subtopic, may kasabihan kami sa condominium. Search of facts, di ba? Facts you. F-A-C-T-S, tas Y-O-U. Facts you. Meaning, you should know the facts. Walang halong mali siya yun. You should be able to determine the facts of the case, the facts of the situation. Kaya you should be able to always acknowledge the facts. Yun ang searching for truth. Lagi ka magre-research. Again, the search for truth means you have to compile as many information and you have to discern, meaning you have to consolidate and you have to choose which learning would serve you best. At kung hindi available yung truth, doon papasok ka hypothesis, meaning an estimated guess. Truth ba yun? Yung hypothesis na yan? Pwede, pero i-acknowledge mo siya as an educated assumption. And being an assumption is already truth in itself that you're acknowledging the fact na hindi perfect yung fact na yon. Ayop, nag-ibig ko sabihin. You're acknowledging the fact that whatever your output is not perfect because there's what you call a gray area because it's not proven in any matter other than what you're trying to do. And that alone is already a search for truth. The admission of truth that it's not perfect.
Mali mo, as time goes by, yung mere hypothesis mo maging truth. 'Di ba? For example, no, Abraham Maslow's hierarchy of needs. Dati ang basic needs, food, clothing, shelter. For the longest time, yun lang ang basic needs natin. Tatlo, 'di ba? Tatlo lang ang basic needs natin dati. Food, clothing, shelter. Ngayon na iba. Ano na dagdag? Communication. Sige, subukan nating walang cellphone. Subukan nating wala to. Subukan nyo wala to. Pilay na pilay ako. Not because dependent ako sa cellphone ko, but because it's my means to communicate with my students. Ngayon, sa broadcasting, without this one, paano? Paano? 'Di ba? So, it is a basic necessity right now. Communication. So, food, clothing, shelter, communication. I wrote a research about that. So, yung hypothesis dati, naging truth. So, that's the value of real education. The continuous and consistent search of truth. Ika nga ni Yorme doon sa message niya sa UDM nung umattend ako nun as a department head, lahat tayo estudyante ng buhay. Learning never stops. Alright? So, next part ng education. So, meron ka ng truth. But sometimes the truth can be dangerous. So, you have to lower or mellow yourself. Hindi naman lower na bababaw yung standards mo. Of course not. You have to mellow yourself. Ergo, education breeds professionalism. A good and a well-educated person is a professional. May marites ako dyan. Maganda pag-usapan niya na maging pag-professionalism, nahahaluan ng kamaritesan yan di ba? Ng mga chismis. Ito chismis lang tawa. Pero I hope you get my point. You'll get my point on this one. Alam niyo naman na condo officer ako, di ba? So, hindi rin naman ligid sa kaalaman ng lahat ng may alam sa profile ko. And I don't hide it. Na syempre, pag officer ka sa isang condominium association, meron ka rin mga kilalang officer sa ibang mga condo. Marami. Lalo dito sa Manila, ang dami mga condominium dito, di ba? So, yung mga officers ng ibang mga condominium dito, kilala ko rin. Minsan, naka-attend ako as a guest. Observer lang for benchmarking ng meeting. Hindi ko na sabihin kung anong tower yan or so. Baka ma-cyber libel tayo, anong condominium yan. Di ba? Pero, anonymously na lang. Naka-attend ako minsan. Napansin ko yung isang officer nila, babae, parang babae, mataba. Hindi naman sa nagbabody shame ako, na medyo chubby siya, medyo may edad na, parang sila alam niyo yung sa OK Cafe Rico, parang sila Ina Magenta before, yung mga ganun yung niya, ganun, parang sila Ina Magenta before, ganun yung aura niya. Masungit si Nino ko, sabi sa akin, who are you? Di nagpakilala ako. Well, I'm Dr. Benedict David. I came from the Peninsula Garden, Mita Noms. I'm a board of director, a corporate secretary, per se, until the end of 2024. So, ginanong ko. That was 2023 nung nangyari yon. Mid last year. Kamukha talaga ni Ina Magenta sa OK Cafe Rico, pati aura, pati yung pagiging masungit, kung alam niyo OK Cafe Rico. Tawag ko nga doon Ina Magente. Sa loob-loob ko lang Ang sungit, galit sa mundo. Tapos, sabi ko doon sa kaibigan ko, yung nag-invite sa akin, Brad, ba't napakasungit naman ito si Ina Magenta? Para namang hindi professional. Tinanong ko profile niya. Sabi nung kaibigan ko, alam mo Brad, ano yan CPA yan. Oh, may masteral pa yan. Ooh, bakit asungit? Alam niyo, pati personal na buhay ng mga janitor, whatsoever, pinapakialaman niyo doon sa meeting. So for me, that's not professionalism. Ito pang marites dyan. Alam niyo ba, pati yung circle niya, inner circle ng mga kaibigan niya sa condo, nung maging board of director siya, lumaki ulo. Hindi na niya pinansin. Tapos, one Christmas daw, nag-elavi yung grupo niya sa kanya. Nilapitan siya. Niyakap siya, nag-iyakan pa sila. Kuno sa kanya. Kasi doon sa mga kaibigan niya, sincere yung iyak, sabi ng kaibigan ko. Pero sa kanya, yung iyak, kuno. So, pagkatapos daw ng Pasko, sabi, plastic naman yung mga yan nagtatagpi-tagpi ng mga kwento. Ang galing magtagpi ng mga kwento. Sabi ko, marites yun. Pero given the profile of that person, if you are a truly educated person, kaya hindi na ako nagbanggit ng tower, hindi na ako nagbanggit ng tao, mga code name na lang ang binigay ko, di ba? Kasi nga, ayoko, di ba? Di ba? Professional tayo dito. Pero just to share, a truly educated person will not say or will not act in that manner. Huwag mo dadalhin kung ano man ang problema mo sa bahay, huwag mo dalhin sa labas, and vice versa. Lalo na yung problema mo sa labas, huwag mo iuwi sa pamilya mo.
Why am I saying this? Because there are people, no matter how high their degree, is acting or are acting like ill-mannered people. For example, I know a lot of people, mga doktor, mga PhDs, pero grabe mambash. Grabe mag-comment. Grabe, maski sa Facebook na lang eh. Grabe yung mga insight nila na para bang may pinag-aralan ka bang tao. So when you're a true professional, you should be well educated enough to acknowledge and to mellow down your tone. Okay lang yung boses. Ako, malakas ang boses ko, to be honest. Pero yung mambabash ka, maninira ka ng tao, no. There's always a proper avenue for everything. There's always a proper avenue for every learning and to act in accordance to your manners and your demeanor. For example, naalala ko, bigla lang ilan na flash sa akin. Si Antonin Sertilange. One of the reference books no nagdo-doctoral pa ako, noong unang doctoral ko. Sabi ni Sertilange sa libro niya, 1948 pa yon. So may pagka-nerd ako obviously. Sabi niya, the most dangerous person is the educated person who has used his knowledge for the bad intentions. Ulitin ko lang. According to Antonin Sertilange, noong 1948 sa libro niya na The Intellectual Life, the most dangerous person is an educated person who used his or her knowledge for the bad or the ill intentions. And that is the sign that you're already becoming unprofessional. Nawawala na yung professionalism mo. Your professionalism fades along with your lack of integrity. So a truly educated person would simply just sit back. You can rant. Oh, wala problema. Tao ka lang eh. You can air your sentiments, pero you can just sit back and pagkasabi mo nun, tapos na. Diba? Kasi the more you talk, the more trouble you will invite. And the more unprofessional you will become. Ito paano? Maski sa halimbawa lang, maski for example sa pagtuturo, ako, nung din pa ako, I always make sure that my faculty members are basically, alam niyo, hindi marites, yung mga ganyan. Ito, I'll give you an example. Hindi naman lingid sa kaalaman natin ngayon na ang mga estudyante, ang mga kabataan lalo, no, sorry to say this, marami mga suicide cases or mga attempted suicide cases. Trigger alert lang po, no. Nung din pa ako, naka-encounter ako ng trigger alert dyan. Nag-post yung bata, kinote pa yung name ng professor, Dr. So-and-so, pag namatay ba ako, makakalimutan mo agad ako o makokonsensya ka kasi ibabagsak mo ako despite all my efforts. Sinabi ng bata sa social media. So, pinatawag ko agad, nirefer ko sa guidance. Alam niyo yung guidance, iminarites. Uy, si ganito pala kasi ganun bla 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 bla. Mali yun. When you're a truly educated person, dapat yung professionalism mo is also absolute. Ngayon, pag sa pamilya mo, halimbawa ako sa GF ko, sabihin ko, oy, madam, ganto. Okay na siguro yun kasi kayong dalawa lang eh, di ba? O di kaya sa best friend ko, Dok, ganto, bla bla. Kayong dalawa lang yun. Pero yung sa public, lalo sa ibang tao na hindi naman may kilala, I don't think you should say those things. Pinagkatiwalaan ka nun eh. Ako, I also have some units in psychology. Pag may nagko-confide sa akin, hanggang dito lang yun. Wala kayong mamarites kahit sa GF ko, kahit sa tatay ko, kahit sa kapatid ko, sa pamilya ko, kahit kila Kuya Chot, kila Tita Mel, kila Mami Mel. I will not divulge such information. Pag sinabi mo sa akin in confidentiality, kahit malasing ako, kasi pinagkatiwala mo yun eh. Lalo kung professional help, kung kaibigan kita, halimbawa BFF kita, nagsabi ka ng problema mo, may kalalagyan ka sa circle of friends natin. Pero kasi, magbabarkada tayo. Pero kung hindi, di ba? Ika nga what you see, what you hear, what you feel, when you leave it here. Ganun ang tamang educated person. There's always the proper manners. Ngayon, sinasabi ko, Sir, bakit tanong nyo sa akin, Dr. David, puro naman marites yung part nyo na yan, yung subtopic nyo na yan. No. It's a moral reminder for everyone that when you are educated, you should be able to carry out your demeanor, your decorum, and above all, your manners. That is transcending meaning that translates to your personality and your level of education.
Hindi porke mataas sa pinag-aralan mo, edukado kang tao. Iba ang graduate lang kaysa sa fully educated ka. Kaya nga balance yan eh. Mataas ka pinag-aralan mo, wala ka namang manners. Para kang si Ina Magenta na sinasabi ko kanina. 'Di ba? Lahat na kaibigan mo tinalungas doon sa Namarites ko o wala rin. Wala rin, 'di ba? Wala rin. Wag na lang. 'Di ba? Wag na lang, 'di ba? So, ganun lang naman 'yon, 'di ba? Para kang yung ibang mga sa amin, no? Hindi ko na isa-isahin mga simpleng bagay like ilaw sa elevator, kino-complain, mga kalapating ligaw na kalapati, ligaw na pusa, kino-complain yung mga ganun. I mean, educated person ka. You should not be ranting on those things. May tamang pamamaraan dyan. And when you're a true professional, dapat lahat yan, before I forget, documented. Documented, di ba? Ayan, so sinabi ni Kuya Chot, shout out do sa comments. Hindi lahat na totoo dapat sabihin. That's true, oo. Kaya nga dapat yung professionalism mo, andun pa rin. 'Di ba? Tama 'yon. Tama 'yon. Dapat sabi ko na totoo, pero hindi naman kailangan lahat yung kiss and tell ka. Iba 'yun. Iba 'yun. Ako syempre, I will not disclose details, pero halimbawa yan, may minarites tayo, may nagtanong sa akin. Sabi, yung suicidal na estudyante natin, may nagtanong sa atin. Yeah, nasa psychologist na natin, nasa guidance counselor na. Tapos pinatawag ko na rin yung magulang, simple. Can they ask for a name? Siguro yung professor can ask the name of the student, pero syempre, hindi ko sasabihin yung detalye na paano siya psychologize. Hindi na. Kanila na yun di ba? Ano ba ang cause? Hanggang doon na lang ako. Hanggang doon na lang ako. There's a fine line between telling the truth and being kiss and tell. Magkaiba yun. Magkaiba yun. On a fine line. Pag kiss and tell ka, ultimo detalye, sinasabi mo, mali yun. Sabihin mo lang yung totoo na may mali kasi ganito, then tapos na. Diba? Yun ang professionalism for me. Hindi kasi lahat ng bagay kailangan mong sabihin na napaka-vivid detail, hindi na. Pero sabihin mo, yung totoo like, sir, may mali kasi ganito. Then you listen, have a cup of coffee. Simple. And last but not the least, ayon sa ating mahiwagang tickler, education seeks goodwill among everyone or for everyone. Kung napapasin nyo sa mga Rotarian, si Kuya Chot is also a Rotarian, si Mami Mel is also a Rotarian, ibinasi ko yung ating lecture sa 4-way test ng Rotary. Is it the truth? Is it fair? Will it build friendships? Will it establish goodwill to everyone concerned? Yung 4-way test ng mga Rotary, mga Rotarian. Kasi kami ni Kuya Chot, naging past president po kami sa Rotary. Ako world class, si Sir Chot, I forgot, pero naging past president na rin po siya before. So, I always keep my designations and my learnings of upholding the truth sa 4-way test. So, doon ko inadapt yung lesson natin ngayon. So, shout out sa mga kaibigan naming Rotarian sa akin, Rotary family sa District 3810. Education seeks goodwill or establishes goodwill among or for all. What do we mean by that? Simple. A truly educated person will always share his positive aura. Ayun, inspiring president pala si Kuya Chot, IP siya. So, ayan. So, an educated person will always transcend a positive aura, a positive vibe among everyone that he or she would be able to interact with. So, for example, ako, hindi ko sinasabing magaling ako or what, or si Kuya Chot kami, lahat naman tayo may mga negative trait. Wala namang perfectong tao Pero when you are truly educated, your aura will transcend around every corner of wherever you're doing. So, for example, ganito. Professor pupunta sa harapan. Kapag yung professor ay nalaman mong stricto pero firm at fair, magtra-transcend yung disiplina niya sa buong classroom. At yan ang lagi ko sinasabi nung din pa ako. Lagi ko sinasabi sa mga faculty ko, Ma'am, Sir, hindi ko titignan yung syllabus ninyo because it is your academic freedom and I respect that. As long as nagko-conform siya sa curriculum natin, how you teach it, what you're going to teach, what references will you do or will you use, that's fine. What I'm after is the aura of your teaching style. Kasi pag aura mo is discouraging sa students, hindi sila matututo kahit anong galing mo. Ako, nun din ako, wala akong scheduled observation. Surprise, minsan araw-araw nag-iikot ako.
Pinapasok ko yung classroom nila, iba nga naiirita sa akin eh. Hindi dahil sa Hitler ako or what, but because I want to establish the notion na yung style. Hindi ko ginagalaw yung content. Sa kanila yun eh. Mas magaling sila sa subject na yun or sa course na yun kaysa sa akin, definitely. For example, I might have been the dean, but I am not an expert in operations research. Yung mga numbers crunching, I'm not an expert of that. So, meron tayong faculty na in charge doon. Oh. I will not meddle with the content of what the professor would teach, but the manner of teaching. Yung aura. For example, professor ka, teacher mo, nakita mo, may dalang tosino. Dati, bago pinagbawal yan, yung teacher, nagbebenta ng tosino. Natatandaan ko pa yun. Oh. Siyempre, nakaka-discourage yun, di ba? O di kay teacher mo, for example, madungis, hindi well-groomed. Di ba nakaka-discourage? O di kaya, yung teacher mo, nabalitaan mo, ang binibigay lang na grade, kung hindi pass or fail, wala ng 3 or 5, di ka 3 or 1. Ganun lang siya. Bagsak or fail. Diba? O di kaya, graded recitation, kahit surprise recitation yan, kahit sa law school pa yan. Nung nag-aaral ako sa law school, stricto sila, that's true. Pero, may kita mo na may inspire ka kasi yung estado nila. Yung estado nila, yung pinoproject nila na image, hindi naman lie eh. Nagtatranscend, nagre-reflect. Kumbaga, yung image na pinoportray nila, akma doon sa image na nakikita nung estudyante nila. Ika nga eh, you walk the talk. And that is the goodwill for everyone. Parang ganito. You cannot teach what you do not know. You cannot offer what you do not have. Meron akong favorite na movie nung 90s, ang starring si Richard Gere sa si Sean Connery. Ang title ng movie, First Knight. As in knight, yung knight in shining armor. Tukol kay King Arthur sa kay Lancelot. Nasabi ni Arthur do sa kalaban nila, you offer me what isn't yours to give. So meaning, you cannot offer what you do not have. You cannot teach what you are not capable of. Meron tayong tinatawag na, di ba, sa dictionary or sa buhay, responsibility. Responsable ka ba? Di ba lagi nating sinasabi yan? Are you responsible enough for a person, for whatsoever? Responsibility, responsibilidad. Alam nyo ba na ang responsibility ay amalgamation, meaning pinagsaman 2 words or 2 adjectives? Ano yon? Responsibility is the amalgamation of response and ability. Ano ibig sabihin nun? Response, so ability mo responde, tumugon, sumagot. Saka yung ability mo, yung tinatawag natin na skills. What do I mean by that? You cannot respond if you are not capable. For example, ganito, may kaibigan ako dati. Hanggang ngayon, tropa ko pa rin naman. Nag-scuba kami nung nadadala space scuba ko, mga 2018 yun, dyan sa shoutout kay Scuba Bro sa Anilao. Sa yumao kong kaibigan, si Sun Tuhad Bin, Dr. Noy Del Mundo. Scuba Bro, yun. So, nag-scuba kami before. Yung kaibigan ko, yung compressed air niya, nagkaroon ng problema. Hindi oxygen ang tawag doon, nakita sa likod. Ang tawag doon, compressed air, hindi siya oxygen. Compressed air, okay, technical term. So, nagkaroon ng problema yung compressed air niya, so sabi niya ganon. So, up. Ibig sabihin na ganon, up eh. Pag okay sa scuba, ganon. Pag sinabi ganon, up. So, sabi niya, up na. Up. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Aga mo naman umahon. Sabi niya, hindi ko na kaya kasi nagka-problema yung compressed air niya, feeling niya nalulunod siya. So nagtanong siya sa amin, Brad, kung nalunod ba ako, sasagipin mo kami? Sabi ko, ako hindi. Nagtampo sa akin. Sabi, bakit pa naman hindi ako sasagipin? Sabi ko, unang-una, hindi ako masyado marunong lumangoy. So kung nalulunod ka, at sinagip kita at sinubukan kitang sagipin, 2 paglalamayan pagbalik sa Maynila. Kung nalunod ka, hindi kita sinagip, isa lang, ikaw lang. Tawanan. Pero I hope you got the message. How can I respond to my friend nung time na yon if I don't know how to swim that well? You cannot help people. You cannot respond to people if you do not have the capabilities of doing such. Tatagalugin ko, paano ka tutulong po sa sarili mo hindi mo matulungan? Linisin mo muna yung bakod mo bago mo punahin yung iba at linisin yung iba. Yun ang point ko dito sa Education 6 Goodwill. Ayusin mo muna yung sarili mo para makapag-transcend ka ng goodwill sa iba.
para yung clout mo, yung aura power mo, ika nga sa Ika Risentay Maskman noong 1980s at 1990s. Shoutout sa mga kapanahunan ko. Ika nga ni Red Mask, yung aura mask mo, positive. 'Di ba? Yun ang point doon. You cannot have your aura mask if you do not have the responsibility, if you do not have the proper education to do so. Diyan papasok yung unang dalawa. How can you project an aura mask? How can you project a positive aura if you are not searching for the truth? How can you project a positive aura if you are not professional? Simple. That is what I am trying to render in this segment, in our pilot segment. Diba? So, wrap up natin. Aura mask, red mask, blue mask, pink mask. Tapos, pag 5:30 na, si Shider, saka si Annie. Huwag na natin sabihin, baka may MTRCB tayo tungkol kay Annie. Diba? Alam naman natin yun. Oh. But you cannot be able, or you cannot deliver something that you do not know. And even if you already know something, you should be able to use it for the benefit of others. Good karma lang yan. Sabihin nyo, si Sir altruistic. Hindi. Once you share a good blessing, that blessing will also come back to you in return. Cycle of favors and a cycle of goodwill. Mag-establish ka ng bad will, ng ill will, babalik sa ill will. Paikot-ikot lang yan. Kaya nga bilog ang mundo eh. Magtanim ka ng kasamaan, babalik sa iyo. Magtanim ka ng kabutihan, babalik sa iyo. Even the Milky Way, sabihin natin irregular siya, is still in a cyclical pattern. What goes up comes around, goes down, and also comes up, it goes around. What comes up goes up. Ano tawag doon? What comes around goes around. Yun ang point doon. So that ends our Revalida segment for today. Hopefully may natutunan kayo, no? But again, before we call it a day, I'm hoping na yung followers natin no season 1 sa Elizalde Broadcasting lalo pang dumami. Napakaganda ng Elizalde Broadcasting. We have refined, and above all, we have, kumbaga sa sasakyan in-overhaul namin na Elizalde Broadcasting para magkaroon tayo ng mas maagap at mas malawak na serbisyo sa mga viewers natin at sa mga viewers sa Pilipinas, sa international naman tayo because of YouTube, 'di ba? So sana may natutunan po kayo, hindi lang sa mga estudyante, pati sa mga nakikinig. Maraming salamat po.